Sa gitna ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni na House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets mula kay ultrabilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap, pinaparegister na ng kanyang Mercedes Aviation. Samantala sinabi ni Kong Reneco na kung hindi sasagot si Vice President Sara sa mga hearings, sisingilin sila ng taong bayan sa Luneta sa September 21 at sa susunod pang mga protesta. Binatikos ni Ko ang umano'y kawalan ng transparency ni VP Sara, damay rin ang Pangulo sa batikos nito. Giit niya, ang isang tiwaling opisyal ay hindi nagsasabi ng totoo at umiiwas na magpaliwanag sa publiko. Binalaan pa niya na kung patuloy na hindi ito sasagot sa mga pagdinig sa Kongreso, mismong taong bayan ang maniningil sa kanila sa pamamagitan ng mga kilos protesta, kabilang na ang nakatakdang pagtitipon sa Luneta sa September 21, aniya, ang korap talaga, di magsasabi ng totoo at ayaw magpapaliwanag sa publiko Duterte man o Marcos, kung di sila sasagot sa hearings, sisingilin sila ng taong bayan sa Luneta sa September 21 at sa susunod pang mga protesta, walang makakatakas. Budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, dediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. Una-una, again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pambubudol. Akala nila ang taong bayan hindi matalino. Matalino po. Sasagutin po natin yan. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng Bicameral Conference Committee after the budget deliberation ng House and Senate. Meron pa pong BICAM na mag-uusap ang dalawang upper chamber and lower chamber. Almost 30 po ang nag-attend yan in public. So hindi po totoo yan. Kung nagagawa niya po yan sa Davao, sa confidential fund na lustayin in 11 days ng 2.6 or 2.9 billion, kayang-kaya niya rin yung gawin pag siya po ang nakaupo at ang kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista, hindi na po ito dapat palagpasin. Yun lang po, mamaya prepare kami mag-meeting ho kami ng APRO, we will have a more detail for this. Mga liadro na to, kanino yan? Di mami po, yan po yung mga dyan po nag-start yung collection. At least hindi nasasayang yung pera mo. Opo. Mataas na yung value. Mataas ang value. Basta chosen at ikaw din gusto mo. Oo. Michael Cacknew, guys. Opo. Balloon Girl. Tapos pati turntable nila, Ben Cab eh. As of the moment, but rest assured, she is all-out support this round. Tom, ano yung mga plano nyo sa Distrito 1 ang gusto nyo ipagpatuloy? Of course, I heard na you're proposing yung flood control project po. Ano po yung inyong aim po sa Distrito 1, especially sa flood control po?
tell you honestly, hindi ko lang papangunahan si Mayor Joy Belmonte, but definitely there is a plan that we're very proud about, and that's one thing that I've been working on, and definitely the city has been working on it. Of course, sa pangunguna po ng inalusot ng Quezon si Mayor Joy. There was a study upon 2 years when I was running, when we were starting. Umpisa pa lang po yun ng isang research tungkol po sa flood problem ng buong Quezon City. And definitely, it is not alienated to people in our city na ang Distrito 1 po ang pinaka-apektado. And definitely, moving forward, we will pursue that project and that promise during the campaign. And definitely, as years go by, it is for us to show them that our promises are meant to give. Kung kayo po ang parang inanoint ng alyansa ng bagong Pilipinas sa Distrito 1, ano po ang inyong masasabi na kayo po ang inanoint ni Pangulong Marcos po dito sa inyo para sa Distrito 1? Definitely, we're very thankful. Ang alyansa, ang bagong Pilipinas has been nothing but very helpful. And definitely, sa Distrito 1, they have been nothing but generous sa lahat po ng aming mga proyekto, financial assistance, sa lahat po ng ahensya. We are nothing but grateful to the leadership sa ating liderato ni President Bongbong Marcos and to the rest of our leaders. Sir, specifically sa TV and entertainment industry, may plan po ba kayong i-file na legislation pa once na pinalad kayo ulit or policies para makatulong given na galing din kayo sa entertainment industry? Moving forward po, definitely that is one of the things. I thank God for Chairman Doc De Venecia, Congressman Doc De Venecia. But rest assured, we just signed in the IRR yesterday of the Eddie Garcia bill, which covers up the whole welfare of all workers, ating mga manggagawa from behind and in front of the camera, which we're very thankful for. And moving forward po, definitely that is my responsibility coming from there. That is my family. So definitely po, we won't stop thinking of ways to help them as well. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Second term. Alfredo Garbin Jr. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Salamat po sa oras. Putang ina. Kong? Kong, you're on air. Hello? Magandang tanghali po. Magandang hapon po. Hindi lang si Quezon City 1st District Representative Arjo Ataide ang nakuhanan ng tinatawag na resibo. Spotted din sina Senador Francis Escudero, Rafi Tulfo at Mark Villar kasamang isa pang government contractor. Faith kay God, binibigyan niya po kami ng blessings through the years. So, sinishare po namin through the years sa aming heartfelt gratitude sa Kanya. Masaya po kami. Mga liadro na to, kanino yan? Di mami po. Yan po yung mga dyan po start yung collection. At least yung hindi nasasayang yung pera mo. Opo. Mataas na yung value. Mataas ang value. Basta chosen at ikaw din gusto mo. Oo. Michael Cacknew, guys. Opo. Balloon Girl. Tapos pati turntable nila, Ben Cab eh. Bayanihan at pagtutulungan sa atin, yung talagang love others as God loves you. Mararamdaman mo talaga sa Pilipinas. Ang problema nga, beyond our circle nung love, parang it's okay to cheat, it's okay to steal. Kaya itong grabing corruption nangyayari. Yung lines of morality natin, urong ng urong. So parang pag konti pwede, tapos mas marami, konti okay din. Until yan, ghost na. Then pag may balik, di ba may commercial nung araw, yung basurang tinapon mo, babalik din sa'yo. That's another way of saying kung ano itatanim mo, yan dinaanihin mo. And as a people, hindi ako nag-finger point na, as a people, we're all guilty. From vote buying, to cheating, to stealing, to lying. Diba? Sa Old Testament po, makikita nyo po doon, let me address myself to different Christian groups, but this applicable to lahat, diba? Importante repentance. Wala po talagang pagbabago pag walang repentance. And pag mag-repent ka, pwede ka mag-repent para sa buong grupo, for the whole nation. Walang mawawala po, walang masama. In fact, mabuti pag ang leaders natin ay humingi ng pasensya at nagsabing, nagkamali kami, Lord. We've done evil. Forgive us at may change. Diba? Walang conflict yun po sa habulin, kung sino po yung mga most guilty, middle guilty, least guilty. Kaya yung punishment po, nandyan yan para hindi ulitin at gawin nung iba. Diba? Alfredo Garbin Jr. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Salamat po sa oras. Putang ina.